Leksyon mula sa mga anay. Maski na sino yung makapagsasabing masyadong mapaminsala ang mga anay. Sa madaling salita, ay kaaway natin mga tao ang mga anay. Ganito kasi yun. Mga 11 anyos pa lang ako noon at may bukid pang sinasaka noon si tatang sa Barrio Talipapa sa Novaliches. Masipag na magsasaka si tatang at gusto niya na kaming mga anak nila ni inang ay matulad niya sa kanya. Pero sa 6 na magkakapatid, ako pa lamang ang nakakatulong niya sa pagtatanim ng mga halaman. Pagsasaka rin ang hilig ko. Marami akong tanim na halaman noon sa aming looban. Siyang-siya ako noon tuwing hapong makapanggaling sa paaralan at nadarat ng namimitas si inang ng mga bunga ng aking pananim. Sayang may mapagmamalaki sa sarili. Ibang uri ng kasayahan yun. Subalit ilang araw pa lamang na napagaan niya ng aking kulayan ay nagsungit na ang panahon. Dumaan ang isang napakalakas na bagyo at ang gulay at iba pang mga pananim ko ay nanggasirang lahat. Nang napawi ang bagyo at unos ay muling sumikat ang araw. Lumong-lumo ako at hindi makakain. Parang may sakit ako habang pinagmamasdan ang pangit na labi ng aking halaman ng winasak ng bagyo at baha. Sa piping paghihimagsik ng aking kalooban, tinungo ko ang puno ng matandang banabang nasa isang panig ng aming looban at parang nanghihina akong naupo sa nakaimbutod na ugat niyan. Sa pagkakatalong ko, ano ba't parang nalibang ako sa pagmamasid sa isang punso ng mga anay sa tabi ng inupo ang ugat ng banaba. Kaya ipala'y lumubog din sa tubig ang punso at nawasak. Pero nakita ko ang mga anay na nagbabahay roon ay buong kaabalahang gumagawa. Tulong-tulong sila, sama-sama, parang iisang katawang gumagawa. At sa utak ko'y parang napatimo ang matiim na aral na iyon mula sa mga anay na anumang kabiguan, anumang tiisin, anumang hirap na makakasalubong sa landas ng buhay ay ng pagtatagumpayan. Pero nakapanghihinayang nga na ako na naturingan pa namang tao ay di makapagtaglay ng katangiang iyon ng hamak na anay sa lahat ng pagkakataon.